Muli po isang magandang hapon sa lahat, mga aking mga kapatid, at ang aming mga bisita na kasama namin ngayong hapon dito sa aming bulwagan, maging ang mga tumutunghay sa amin sa Facebook. Ngayon ay August 11, no? Ikalawang linggo ng ating buwan, at muli Paris Olympics. Promise, last na to. Okay, dahil ngayon ay kung di nagkakamali ay magtatapos na ang palakasang ito ngayong araw. Tama ba ako? O, tama. Ngayon ay magtatapos na ito. At tunay nga, gaya nung nabanggit kanina, nung nag-opening sa atin, si Deacon Ian, pati si Pastor, ay meron na tayong 2 gintong medalya at meron pang karagdagang 2 bronze medal. At tunay nga ay napakalaking kagalakan ang binigay nito sa ating bansa. Ay tuturing na ito ay isang worthy achievement sa 22 athlete contingent ng ating bansa. At siguro, hindi ako nag-iisa sa mga narito na umaasang wala tayong maiuwing medalya. No? Dahil alam natin yung lakas ng mga kalaban, pero nakita natin kung paano nabiyayaan ang ating bansa at masasabi natin na ito ay parang na-redeem ang imahe ng ating bansa pagdating sa sports. Ano? At alam natin, ang superstar dito sa nangyaring ito ay walang iba kundi si Carlos Yulo. Ngunit nakakalungkot na pagkatapos niyang masungkit yung 2 gintong medalyang yon, ay lumabas yung issue sa pagitan ng kanilang mag-ina. At yun ay patungkol doon sa mishandling na di umano noong napanalunan niyang award, yung pera, noong 2021 Tokyo Olympics. At nakakalungkot, nakita natin ang palitan ng kanilang mga sinabi, pero sa kahuli-hulihan ay humingi ng patawad yung kanyang ina publicly at napag-usapan na lamang na sa pribadong pamamaraan yung kanilang mga issue. Kahit paano ay nakakuha ng simpatiya yung nanay niya, siyempre nanay pa rin niya no, sa publiko, pero hindi maiiwasan na marami pa din ang tumutuligsa sa kanya. Sa larangan ng kaligtasan ng isang makasalanan, ang paghingi ng tawad ay mahalaga dahil ito ang malinaw na sinasabi sa banal na kasulatan. Ngunit iyon ay nakatindig lamang sa katotohanan na kailangan merong tumubos sa makasalanan at magbuwis ng buhay para ang kanyang pagsisisi ay maging ganap at siya ay makalaya sa piitan ng kasalanan. Dahil po dyan, tayo po ay muling babalik sa ating pong teksto sa unang kabanata ng Epeso, pero ang ating pong focus ngayong hapon ay ang talata 7 hanggang 10. No? Babasahin po natin ang talatang ito, pero magandang simulan pa rin natin sa una. Dito sa unang kabanata ng Epeso. Ephesians 1, our focus, it would be verses 7 to 10, but let's start again in verse 1. Sabi nga po dito, si Pablo, apostol ni Kristo Jesus, sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, sa mga banal na nasa Efeso at sa mga mananampalataya kay Kristo Jesus. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos ng ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Tayo'y itinalaga sa pagkukupkop upang maging kanyang mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo, ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban, para sa ikapupuri ng kanyang maluwalhating biyaya na ipinagkaloob niya ng walang bayad sa atin sa pamamagitan ng minamahal. Talata 7, sa kanya'y meron tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo, na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya, na pinasaganan niya sa atin sa lahat ng karunungan at pagkaunawa, na pinaalam niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban, ayon sa mabuting layunin na kanyang itinakda kay Kristo.
bilang katiwala ng kaganapan ng panahon upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nasa sangkalangitan at mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Ito po ang pinagpalang salita ng ating Diyos. Noong nakarang linggo, sa pasimula natin sa seryeng ito, sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, ay malinaw na nakita natin ang pagpapahalaga niya sa kanyang paalala sa sulat sa mga taga-Epeso, kung saan dapat maging prioridad ng mga mananampalataya ang pagpuri, pagsamba at pagpapakilala ng iglesia sa Panginoong Hesus. At pagkatapos nga nito ay nakita natin ang pagpapaalala patungkol sa mga espiritual na pagpapala na iginawad ng Diyos na dapat magamit at tangkilikin ng mga iniligtas. Natunghayan din natin na mga piniling tagasunod ni Kristo ay tinuring na bilang mga anak ng Diyos na kanilang pinlano o binuo bago pa man likhain ang sanlibutan. At ito ay nakabatay dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos. At dito sa binasa nating teksto, nakita natin ang patuloy ng pagpapalinaw ni Apostol Pablo sa mga espiritual na pagpapalang ibinigay ng Diyos sa kanyang mga mananampalataya. At base sa ating binasa, ay hahalaw tayo ng isang simpleng mensahe ngayong hapon. At ito po ang pamagat ng aking mensahe. Ang mga iniligtas na makasalanan kay Kristo ay tiyak ang pagkabilang sa kaharian ng Diyos. Ulitin ko po, ang mga iniligtas na makasalanan kay Kristo ay tiyak ang pagkabilang sa kaharian ng Diyos. Malinaw sa tekstong binasa natin ang masidhing hangarin ni Apostol Pablo na mas pagniningningin ang kagandahan ng mga pagpapala mula sa Diyos. Kaya hindi siya nagkasya, nabanggitin lamang ang pagiging anak ng Diyos. Nakita natin yun ang pinakauna, syempre after the greeting of praise. Ngunit meron pa siyang idinagdag na mga paliwanag. Para sa kanya, lubos ang mga pagpapalang iginawad na ng Diyos nang hindi dapat malampasan ng bawat mananampalataya. Kaya't ginawa niyang tungkulin na sambitin ito sa pambungad na kabanata pa lamang ng kanyang sulat sa mga taga-Epeso. At gaya ng sinabi ko last time, sabi nga po ng mga Bible scholars, mga theologians, kung ang aklat ng Roma, kung sulat ni Apostol Pablo sa taga-Roma, ang tinuturing na pinaka-importante, pero ang sulat sa mga taga-Epeso, ang tinatawag na the sublimest, most sublime or most majestic, pinakadakila at pinakamaganda. At kaya nga dito, pinakita ni Apostol Pablo, sinimulan niya sa pamamagitan ng pagpupuri at pag-highlight ng spiritual na mga pagpapala sa mga ligtas. At dito nga sa binasa natin, sa talata 7 hanggang 10, ay napakayaman ng tekstong yan. Ngunit makikita natin, merong tatlong katotohanan na pwede tayong makuha dito. No? There are three truths that we can derive dito sa tekstong ating binasa. Una, tinubos ng dugo at pinatawad dahil sa mayamang biyaya. Ulitin ko, tinubos ng dugo at pinatawad dahil sa mayamang biyaya. Pangalawa, pinasaganang biyaya para sa karunungan at pagkaunawa sa makadiyos na pamumuhay. Ulitin ko po, pinasaganang biyaya para sa karunungan at pagkaunawa sa makadiyos na pamumuhay. At ang panghuli o pangatlo, ibinilang sa kalangitan at kaharian ng Diyos ayon sa nahayag na kalooban. Ibinilang sa kalangitan at kaharian ng Diyos ayon sa nahayag na kalooban. Doon po sa unang katotohanan, yung tinubos ng dugo at pinatawad dahil sa mayamang biyaya. Teka, sorry, ba't naputol yung aking print? Sandali lang po ha. Sorry. Teka lang. Pasensya po, pero meron akong backup. Okay, ito. Sorry lang. Yan. Malinaw ang sinabi ni Apostol Pablo sa ating binasa sa talata 7, kung saan binanggit niya
na ang mga makasalanan ay tinubos ng walang iba kundi ng dugo ni Hesus Kristo na nagbunga ng pagkalaya ng mga makasalanan sa kanilang pagkaalipin sa kasalanan. Hindi redundant yun, sila ay makasalanan pero alipin sa kasalanan. Ngunit bakit kailangan banggitin to ni Apostol Pablo? Ang pagtubos o ang tinatawag nating redemption. Alam natin ang redemption, it's a very important term. At yan nga, ang isang maraming pinagfokusan ni Apostol Pablo, lalong-lalo na sa aklat ng Roma. Bakit? Dahil ang pagtubos ay palagi ang kaakibat ng kaligtasan o ng tinatawag nating salvation. Lalo na pag ito ay binabanggit sa bagong tipan. Walang kaligtasan kung walang tumubos na nagbayad ng malaking halaga. Ayon sa Bible scholars, ang salitang redemption, gagamitin po natin yung redemption kaysa sa pagtutubos, bagamat yan po ay ang Tagalog na translation, ay halaw mula sa isa sa 6 na salita sa bagong tipan, sa larangan ng batas at ginamit patungkol sa kaligtasan. So makikita natin, napaka-rich ang kahulugan ng redemption. Ito nga po, ang una, ito ay hinango sa Greek term na dikaioo, na ang ibig sabihin ay ang pagkaabsuelto sa anumang kaso. At siyang ginagamit sa larangan ng theology ay ang pagkawala sa kasalanan or justified o inaring ganap at itinuring na matuwid o righteous sa harap ng Diyos. At yan sinabi ni Pablo, pinaliwanag niya na maraming beses yan. Doon nga po sa aklat ng Roma, Roma 3, talata 4, Roma 4, talata 25, Roma 5, talata 18, at maging sa sulat niya kay unang Timoteo sa 3 kabanata, talata 16. So makikita natin kung gaano kaimportante ang pagpapaliwanag ni Apostol Pablo patungkol sa larangan ng pagtutubos o ng redemption. Ngunit sa ating binasang teksto, makita natin yung pagkakaiba. Ito ay hinango sa Greek word na lutroo, na ang ibig sabihin ay palayain sa pagkakulong o sa pagkaalipin. So bagamat sila ay related, pero mas ginamit ito sa tekstong ito, sa kontekstong ito ni Apostol Pablo regarding sa pagpapalaya sa pagkakulong sa pagkaalipin. At kinakailangan ito ang kabayaran o payment of ransom para sa mapalaya ang isang tao. Ilang beses natin narinig sa pulpitong ito pag sinabing payment of ransom. Hindi yan katulad ng common knowledge natin na nagbabayad sa mga kinidnap. Yun ay patungkol sa krimen. Pero ito ay patungkol sa kasalanan para siya ay matubos. Ang tao bilang makasalanan ay alipin ng kasalanan. Yan ang malinaw na sinasabi sa mga popular na teksto na pag-alam natin sa Romans 3, verse 10 at Psalms 14, verse 1. Anong sinasabi doon? Na walang sino mang tao ang matuwid at wala kahit isa, kaya tayo ay naipagbili sa pagkaalipin sa kasalanan. Yan ang gustong i-address ng pagtutubos na binabanggit ni Apostol Pablo. At yan ay sinabi rin sa Roma 7:14, maging sa Roma 8:21. Kita nyo, napakayaman ng patungkol sa redemption at ang laking ginugol dyan ni Apostol Pablo para lamang may paliwanag patungkol sa redemption. Doon nga sa Romans 8:1, sinasabi doon, ang buong sanlilikhaman ay alipin sa katiwalian ng kasalanan. At yan nga, ang binabanggit natin noong nakaraang linggo kung saan dito sa sulat ni Apostol Pablo, simula doon sa talata 4, ay tila ibinabalik niya ang mga taga-Efeso simula doon sa creation account. Bakit? Doon pa lang, pagkalikha ng tao, ay umusbong na ang kasalanan. At ang bunga nga nito ay wala ng tao, ang walang kasalanan, at ligtas sa kaparusahan, gaya ng sinasabi sa Roma, muli sa Roma, dahil si Apostol Pablo rin naman ang sumulat nito, Roma 6,
talata 23 or Romans 6:23. Malinaw din ng sinabi ng ating Panginoong Hesus sa Juan 8:34 na ang taong nagkasala ay alipin ng kasalanan. So napakalinaw, lahat ng makasalanan ay alipin ng kasalanan. Kaya ito ang nangingibabaw na mensahe na tinututukan ng bagong tipan. Ang pagkamatay ni Hesukristo sa krus ng Kalbaryo ay para maging kabayaran o pantubos sa mga makasalanan at palayain sila sa pagkaalipin nito. Ngunit bakit? Bakit kaya? Bakit yun ang naging focus? Dahil ang kasalanan ay ang bumihag ng tao at may-ari ng alipin. At ito ay humihingi ng halaga o pantubos para sa kanyang pagpapalaya. Yun ang sinabi ni Apostol Pablo doon sa talata 7. Ang dugo ng Panginoong Hesus ang tumubos. Dahil naiintindihan niya kung gaano o ano yung gravity ng kasalanan. Kaya nangangailangan ng pantubos o pagtutubos o redemption. Sa dugong itinigis ni Jesus ay nagkaroon ng kapatawaran ang ating mga kasalanan magpakailanman. Ngunit saan din to hinango ni Apostol Pablo? Binalikan niya kung ano yung sinabi doon sa Levitico 17 verse 11 at yan din ay piniliwanag nung may akda ng Hebreyo doon sa chapter 9 verse 22. Anong sinasabi doon? Malinaw na sinasabi ang pangangailangan ng dugo para sa buhay o para sa kapatawaran ng kasalanan. Pag sinabing magtitigis ng dugo, ay ibig sabihin, kailangan magbuwis ng buhay. At hindi lamang magbibigay o magsasalin ng dugo sa isang nangangailangan. Tayo ay pamilyar lahat sa blood transfusion. Siguro one way or another, baka meron na sa atin na nasalina ng dugo. At ito ang wonders ng science o ng medisina. Nung mga matagal na panahon, walang ganang pamamaraan. At pag nagkaroon ng blood transfusion, ang primary purpose niyan, syempre gumaling yung nangangailangan at dugtungan ng buhay. Pero may mga requirements. Syempre, pag blood transfusion, kailangan compatible, type A, type B, AB-, O, and so forth and so on. Ngunit isang malinaw doon, sa blood transfusion, may donor, hindi kailangang mamatay. I, for one, has been a blood donor for many times. I donated more than 12 times, pero buhay pa ako. Okay? So yan ang sinasabing pagtitigis ng dugo sa ordinaryong pagkakalam. Pero dito natin makikita ang malaking kaibahan pagdating sa dugong itinigis ng Panginoong Hesus. Kailangan niyang mamatay para sa mga taong walang relasyon sa Kanya. Sabi ng Bible scholars nung kapanahunan nila Pablo, ang Roman Empire ay merong 6 million slaves. Around 6 million slaves. Yun ang typical na negosyo doon. For one, to be able to redeem a slave, kailangan may relasyon. Hanggat maaari. Either kapamilya, kaibigan, whatever. Bihira yung makakatubos ng slave na walang kinakailangan. Pero dito nga, tayo ay walang relasyon sa Diyos. Tayo ay makasalanan. Ang Diyos ay banal. Malinaw na magkasalungat ang katangian ng tao at ng Diyos. Wala tayong karapatan na tubusin ng dugo ni Kristo. Siya ay Diyos, tayo ay makasalanan. Ngunit, paano ito nangyari at paano nagkatugma na kailangan tubusin ng Panginoong Hesus ang makasalanan? Yan ang malinaw na sinabi ni Apostol Pablo sa huling sugnay o clause ng talata 7 hanggang talata 8. Anong sinabi doon? Dahil sa kayamanan ng biyaya ng Diyos na ibinuhos o pinasaganan niya sa mga makasalanan. Yun ang dahilan kung bakit nagkatugma na sinabi nga nalaman natin, doon palang pinlano na ng Diyos sa kanilang abode, sa kalangitan, na iligtas sa makasalanan, pero dahil sa biyaya na binuhos, kaya tinubos ang makasalanan. Sa binasa natin, malinaw kung paano ang nangyari ang pagtutubos. Ang manunubos sa katauhan ng Panginoong Hesus,
na sinabi na minamahal ng Diyos, ayon sa verse 6, tayo na ibinilang na kay Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya ay itinuring ng kaisa niya at kanyang katawan, kaya tayo ay naging katanggap-tanggap na sa ating Panginoon. Dahil si Jesus lamang ang tanging may karapatan sa lahat ng kabutihan ng Diyos, ay inibig ng Diyos gaya ng pag-ibig niya kay Kristo. Yan ang sinabi ni Apostol Pablo doon sa pambungad na binasa natin sa verse 3, di ba? Na tinalakay natin noong nakarang linggo. Tayo na ngayon na mga tinubos sa kanyang pambungad doon sa verse 1 ay tinuring na mga banal at ang binigay na mayamang biyaya. Kaya tayo ay niligtas sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesus. Balikan lang natin doon sa ikalawang banata ng Efeso. Sigurado ako nabasa nyo na to one way or another. Dito, sinabi ng Apostol Pablo na tayo ay dating patay sa kasalanan at namumuhay ayon sa tawag ng laman at ng ating makamundong pag-iisip at hiwalay sa Diyos. Dito natin makikita ang masidhing pangangailangan ng tagatubos mula sa ating pagkalipin. Malinaw ang kayamanan ng biyaya ng Diyos at kanyang kadakilaan dahil ang mga tulad natin ang kanyang piniling tubusin at iligtas. Walang kaaya-aya sa atin. Ano? At yan yung sinabi sa sulat din ni Apostol Pablo sa Titus chapter 2 verse 14. Dahil mga tulad natin ang kanyang piniling tubusin. At dahil lamang yan sa mayamang biyaya ng binigay ng ating Panginoon. Kaya ang hamon ko sa inyo, mga kapatid, ay gunitain mo ang iyong dating kalagayan at mamangha sa pagtubos sa iyo ni Kristo ayon sa kanyang mayamang biyaya. Ulitin ko, gunitain mo o balikan mo ang iyong dating kalagayan at mamangha sa pagtubos sa iyo ni Kristo ayon sa kanyang mayamang biyaya. Yan ang mensahe sa sulat ni Apostol Pablo sa binasa natin. Nang makita natin ang ating karumal-dumal na kalagayan, ngunit kinahabagan ng Diyos at kanyang inabot dahil hindi talaga tayo karapat-dapat. Inawat lang natin ang pambungad na Tagalog hymn, yung hapon, Amazing Grace. At siguro halos lahat sa atin ay alam ang background ni John Newton. Slave trader at a very early age, bagamat siya mismo ay naging bihag nung siya ay 20 years old, doon sa Sierra Leone ng isang prinsesa, pero na-retrieve. At pagkatapos noon, siya na ay naging slave trader. At alam natin, slave trading is one of the most despicable vocation ng panahon na yon. Ngunit, alam natin, nung siya rin ay na-convert dahil nung siya ay dumaan sa matinding bagyo, nung sila ay naglalayag. At nung siya rin, but it took years for him to truly realize na mayroong totoong Diyos. After his profession of faith, hindi kaagad siya namuhay ng maka-Diyos. Pero na-realize niya na ang Diyos ay mabuti sa kanya, siya ay niredeem at napakayaman ng biyaya. At nung siya nga ay mamatay, itong instruction niya, o siya mismong sumulat ng epitaph sa kanyang libingan. Sabi nga dito, nakalagay nga doon, babasahin ko lamang sa wikang Ingles, John Newton, once an infidel and libertine, a servant of slaves in Africa, was, by the rich mercy of our Lord and Savior Jesus Christ, preserved, restored, pardoned, and appointed to preach the faith he had long labored to destroy. You can imagine a highly despicable man involved in slave trading ay niredeem at tinubos ng Diyos. At ang mayamang biyayang yan, gaya nga nung kanyang kinathang awit, ang pinasagana pa ng Diyos ayon sa talata 8, sa kung saan ay nagbigay sa atin ng karunungan at pagkaunawa. At dito tayo tutungo sa ikalawang katotohanan na aking binanggit kanina, pinasaganang biyaya para sa karunungan at pagkaunawa sa makadiyos na pamumuhay. Excuse me.
Pansinin natin kung paano binigay ng Diyos ang kanyang biyaya. Sabi nga ay pinasagana, o sa wikang English, nabasa natin yan sa English Bible natin, sa ESV, lavished. Alam natin na ibig sabihin ng lavished. Ibig sabihin niyan, to abound or to exceed. Siguro dyan di hinango ang salitang lavish sa ating local na language. Binigyan na niya tayo ng mayamang biyaya, ngunit dito ay malinaw na labis-labis o nag-uumapaw pa ang biyayang pinagkaloob sa atin. Bakit? Ano ang dahilan? Dahil alam na ng Diyos na tayo ay magkakasala ng paulit-ulit, kaya sinisiguro ng Diyos na hindi kayang talunin ng kasalanan ang kayamanan ng kanyang biyaya. Yan ang sinabi ni Apostol Pablo doon sa Roma 5, talata 20. Anong sinabi doon? Ngunit kung saan marami ang kasalanan, ay lalong dumarami ang biyaya. Napakalinaw, di ba? Meron ng biyaya, mayamang biyaya, pero umaapaw pang ibinigay ng Diyos sa kanyang mga tinubos. Ang Diyos natin ay hindi nagbigay sa atin ng sinukat o tinatakal na biyaya para lamang matakpan o magupo ang ating mga kasalanan. Diba kung natatandaan nyo, I mentioned in one of my previous preaching kay Elijah, nung siya ay nasa Brook of Cherith at doon sa Mount Horeb, calibrated ang pagsusustain ng Lord. Ang mensahe naman doon ay para umasa siya ng tuluyan sa Diyos lamang. Pero dito, ang sabi ni Apostol Pablo, ay umaapaw ang ibinigay niyang biyaya sa mga mananampalataya. Hindi sinukat, hindi tinatakal, ngunit umaapaw. Hindi kailanman hahayaan ng Diyos na makalapit o makapantay ang kasalanan sa kadakailaan ng kanyang biyaya. Ang kanyang kapatawaran ay walang katapusan at ito nga ay kanyang pinasagana o nag-uumapaw para sa mga nananampalataya sa kanya. Kaya kung medyo ipipicture natin ng konti, halimbawa ito yung kasalanan, nagkakasala, nandito na ang biyaya, umaangat ang biyaya, ang kasalanan, pero lalong lumalayo ang kasalanan. Hindi papayagan ng Diyos na maabot man lang ni katiting ang biyaya. Gusto niya masuppress na kagad ang kasalanan ng kanyang mayamang biyaya. Narinig niyo na rin sa akin nung ginamit kong example, ang smart or digital farming. Diba? Alam natin yon. For those who are reading about agriculture, yan ang magandang teknolohiya na ngayon. Pag sinabing smart farming or digital farming, lahat ng kailangan ng halaman, abono, pestisidyo, tubig, maging ang mga liwanag ng even artificial lighting o ng araw, timplado na. At alam kung kailan i-apply para makuha ng specific variety yung desired yield. Pero pagdating sa biyaya ng Diyos ay hindi ganyan ang pagbibigay, kundi umaapaw na kaagad para hindi hayaan kailanman ng kasalanan ang mangibabaw o magdomina sa buhay ng mananampalataya. Yan ang sinabi sa 5 kabanata ng Galatia, di ba? Yung sinabing ng fruit of the Spirit. Ang sinabi doon, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtatyaga at iba pa. Dapat ito ang nangingibabaw sa buhay ng isang mananampalataya habang tayo ay nakikipaglaban sa kasalanan. Pero dahil nga sinabi, umaapaw ang kasalanan, ang biyaya na ibinigay na, kaya kailanman hindi mangingibabaw ang kasalanan. At gaya ng sinabi ni Apostol Pablo sa talata 8, ang bunga o resulta ng pagtutubos ng Panginoong Yesus ay may kaakibat na pagpapala ng karunungan. Yun yung wisdom na sinabi do sa verse 8 in the ESV at pagkaunawa o yan yung insight na translation. Itong dalawang ito ay ang kaakibat ng biyaya na ibinigay ng Diyos sa mga mananampalataya. Ang karunungang sinasabi ni Apostol Pablo dito, ayon sa mga Bible scholars, ay binibigyang diin ang pag-unawa patungkol sa mga tunay na bagay, gaya ng buhay at kamatayan, Diyos at tao, katuwiran at kasalanan, langit at impyerno, kawalang hanggan at panahon.
Si Pablo ay nagsasalita ng karunungan tungkol sa mga bagay ng Diyos. Yun ang patungkol sa karunungan na binigay sa atin. At ang pagdating naman sa pagkaunawa, ito ay binibigyang diin ang praktikal na pangunawa sa mga pangangailangan, problema at prinsipyo ng pang-araw-araw na pamumuhay. Ito ay spiritual na pagkamaingat sa pagharap sa pang-araw-araw na gawain. Binigyan na tayo ng Diyos ng kakayanan upang maunawaan si Kristo at makalakad sa mundo ayon sa kanyang kalooban na nagpapalubag sa kanya. At isa na nga dyan ay ang maunawaan ang katuruan ng Diyos. Kaya pag tayo ay nakakarinig ng mga preaching dito, tayo ay naliliwanagan. Hindi na tayo nahihirapan, nauunawaan natin ang kanyang salita. Ito ang sinabi ni Pablo sa unang Korinto, Kabanata 2, talata 6 hanggang 7 at ganun din sa talata 12. Kung saan ang karunungang natanggap natin nang tayo ay iniligtas ng Diyos ay hindi karunungan ayon sa mundo, kundi ang karunungan dati ng nananatiling misteryo na pinlano pa ng Diyos bago pa likhain ang sanlibutan. Ngunit ngayon ay inilahad na sa mananampalataya. Ngunit nakakalungkod na maraming professing Christians ang nagsasabing sila'y mananampalataya, ngunit tila hindi nauunawaan ang napakayamang biyayang ito. Para sa iba, hindi malinaw kung paano gumagalaw ang biyaya, lalo na pag nasa gitna ng matinding pagsubok. Pakiramdam nila ay wala ang presensya ng Diyos sa gitna ng kanilang pinagdadaanan at hindi nila nararamdaman ng sinasabing biyaya. Ngunit mas nakakalungkot na marami din ang tila inaabuso ang biyayang ito. Sa pananaw nila, ang biyaya ng Diyos ay palaging nandyan para sila ay patawarin sa kanilang mga kasalanan kahit sila ay buong layaw o walang habas na nagkakasala. Ibig sabihin, sinning willfully. At yan ang may matinding paalala dyan. Ang banal na kasulatan, diba? Na pagdating sa sinning willfully, sabi nga sa Hebreyo 10:26, sapagkat kung sinasadya nating magkasala, matapos nating tanggapin ang lubos na pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang natitira pang alay para sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway. Binabaliwala nila at nilalapastangan ng sakripisyo at pagbubuhos ng dugo ni Kristo para sa kaligtasan, at ito ay aani ng kanyang puot at ng kanyang paghuhukom. Yan ang patuloy na ginagawa ng maraming tao at iglesia ngayon na umaasa sa sarili nilang mga gawa o pamamaraan para magbungan ng mga pagtanggap o conversion. Para sa kanila, ang biyaya ni Kristo ay hindi sapat at umaasa sila sa sariling mga lakas at mga gawa para makaakit ng mga tao sa kanilang panambahan. Sa tingin nila ay ito ang tamang daan para may sakatuparan nila ang layunin ng Diyos na makapagligtas at makasama din sila kay Kristo. Maaring malinis at totoo ang kanilang hangarin, ngunit malinaw na hindi ito naaayos sa sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya ang nagiging bunga ay maraming hilaw o huwad na Kristiyano. Kaya ngayong malinaw sa atin ang mga katotohanan ito, tayo ay mapalad na narinig na natin ang kayamanan ng biyaya, binigyan na tayo ng karunungan, binigyan na tayo ng pangunawa, ay ito, tandaan natin ito, maging hamon sa atin, mabusog ka sa ibinuhos na biyaya at gamitin mo ang kaakibat nitong karunungan at pangunawa bilang matapat na tagasunod ni Kristo. Uulitin ko, mabusog ka sa ibinuhos na biyaya at gamitin mo ang kaakibat nitong karunungan at pangunawa bilang matapat
na tagasunod ni Kristo. Napakalinaw ng salita ng Diyos na ating narinig at nababasa tuwina. Kaya makakaasa tayo na kailan may hindi siya magkukulang sa pagtutustos sa atin, lalo na sa spiritual na pangangailangan natin. At sa kahulihan nga ng ating binasa, sinabi dun sa talata 9, ulitin ko lang, na ipinaalam niya sa atin ang hiwagan ng kanyang kalooban ayon sa mabuting layunin na kanyang itinakda kay Kristo. Malinaw ang kalooban ng Diyos. Malinaw na ang kalooban ng Diyos ay nasa atin na sa katauhan ni Jesus. At saan? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Alam natin ang salita ay si Kristo, Juan 1:1. At dyan ay tutungo tayo, gaya sa sinabi nga sa teksto natin sa talata 9, pupunta na tayo sa ikatlong katotohanan. Sinabi doon, ng karugtong noon sa talata 10, ibinilang sa kalangitan at kaharian ng Diyos ayon sa nahayag na kalooban. Nakakalungkot na marami pa din ang patuloy na naghahanap sa kalooban ng Diyos dahil hindi nila nauunawaan na ibinigay na sa mga tagasunod niya ito. Mismong mga maraming Kristiyano ang nagtatanong, paano ba malalaman o ano ba ang kalooban ng Diyos sa akin? Ang malimit ng inaasahan ng marami ay merong pagpaparamdam sa pamamagitan ng nadidinig na boses o minsan pagpapakita sa mga panaginip ang kanilang inaasahan para malaman kung ano ang sinasabi ng Diyos. Naalala ko lang kanina yung point ni Brother Ferdy, yung patungkol sa Holy Spirit. Pero alam na natin, hindi na ganan ang pamamaraan ng pakikipag-ugnayan sa atin ng Diyos. Malinaw na sa pamamagitan lamang ng kanyang salita, malalaman ang kalooban niya. Ito ang malinaw na sinasabi sa Colosas 1:26-27. Ang sabi doon, ang hiwaga na nakatago sa lahat ng mga panahon at mga salinlahi, ngunit ngayon ipinahayag sa kanyang mga banal. Sa kanila'y ninais ng Diyos na ipaalam kung gaano kalaki ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hentil, na ito'y si Kristo na nasa inyo na siyang pag-asa sa kaluwalhatian. At dahil nga sa inilantad na hiwaga ng Diyos sa katauhan ng Panginoong Hesus, ay pinalinaw ng gusto ni Apostol Pablo ang katotohanan ito. Doon sa huling binasa natin, talata 9 hanggang 10. Ang dating mga alipin ng kasalanan na maligtas ay nauna ng pinlano ng Diyos na may sa katuparan kay Kristo, upang lahat ng tinubos ay makabilang sa kanyang kaharian, sa langit man at sa kanyang parating na bagong Jerusalem. Ang mga Hudyo at Hentil na sumampalataya kay Jesus ay ngayon magkasama na pareho sa kaharian ng Diyos. Kung noon, ang pagkaalam lang ang mga Israelita ang merong pribilehiyong to, ngunit tayo nakabilang sa mga hentil na lahi ay kasama na sa kahariang iyon. Sa mga Pilipino, narinig siguro natin, maaaring ito ay joke, ano? Oo, kasabi ka pero hindi ka kasama. Siguro narinig nyo na yan, no? Or minsan baligtad. Kasama ka pero hindi ka kasapi. Pero mas malimit, kasapi ka pero hindi ka kasama. Pag sinabing kasapi ka pero hindi ka kasama, maaaring sumama ka sa isang grupo o sa isang organisasyon, pero pag mayroong mga mahalagang lakad na o kailangang gawin, hindi ka kasama. You are not privileged like the others. Minsan ganun ang attitude ng mga mananampalataya. Kanina, napag-usapan lang doon sa ating Sunday school, yung mga tila, mga nagmamarunong, ano? Ito nga, lalo na sa mga hanay ng mga Reformed, ay tila may pagmamalaki na dahil sa dami, lawak at lalim na natutunan nilang kaalaman sa katuruan o sa teolohiya, ay sila lang ang tunay na may kasiguruhan ng kaligtasan at pagkasama sa kaharian. Yan ang nagiging attitude na marami ngayon. Ano? Lalong-lalo na ngayon kung saan mababasa o mapapanood natin sa iba't ibang mga
natuto na nauwi sa maling katuruan. Iyan ay malinaw na pagyayabang at tandaan natin na tayo din ay minsang mga alipin din ng kasalanan at tinubos lamang ng dugo ni Jesus. Iyan ang malinaw na ipinamamanhik ni Apostol Pablo doon sa mga taga-Epeso. Gusto niyang maging malinaw na kayo din, dahil alam natin ang mga taga-Epeso ay nasa gitna ng paganong kultura at napaka-prone nila sa mga katuruan doon, pero sila ay mga tinubos. Kaya ngayon ay malinaw na sa sinabi ni Apostol Pablo na hindi kayo pwedeng magyabang dahil ibinigay na sa inyo at kahit ibinuhos na sa inyo ang biyaya. Kaya ang hamon sa atin, mga kapatid, ay magpasalamat ka na bilang tinubos at isinama sa kaharian ni Kristo ay iwasan ang anumang bahid ng pagmamalaki. Uli, magpasalamat ka na bilang tinubos at isinama sa kaharian ni Kristo ay iwasan anumang bahid ng pagmamalaki. Sa yaman na mga pagpapalang ibinuhos sa atin ay dapat pagpapasalamat, pagpupuri, at pagsamba sa Diyos ang nangingibabaw sa ating diwa at mithiin. Diba? Yan ang pambungad niya doon sa talata 3. Blessed be the Lord dahil sa kanyang ibinuhos ng mga pagpapala sa atin at tayo na tinubos na ngayon ng dugo ni Jesus ay meron ng binuhosang pagpapala, meron ng pribileyo, kaya ang dapat mauna sa atin ay purihin ng Diyos at magpugay sa Kanya. At ito ang patuloy na pamanhikan namin sa mga hindi pa kumikilala kay Kristo. Nandito na ang dakilang manunubos, gaya sa sinabi, nabasa natin, at hinihintay ka lamang na magsisi sa iyong kasalanan, tanggihan ng anumang meron ka, at kilalanin siya bilang tanging Diyos sa tagapagligtas, para ikaw din ay makasama sa kalangitan at sa kanyang kariang walang hanggan. Tatanggihan mo pa ba yan? Muli, kilala natin si Charles Colson. Ilang beses na yan binanggit sa atin ni Pastor. Si Charles Colson, dating special counsel ng dating Pangulo ng Estados Unidos, si Richard Nixon. At alam natin, siya inakulong. Siya ang tinuturing na hatchet man ni Richard Nixon. Alam niyo ibig sabihin ng hatchet man? Siya yung gumagawa ng dirty work. Kaya matindi ang kanyang kasalanan. At nang siya nga ay makulong dun sa Alabama, ay matindi ang kanyang pinagdaanan. Ang pinakamatindi, marami siyang siya naligtas na sa biyaya ng Diyos, pero hindi nangangahulugan na maayos na kagad ang kanyang buhay. Pero nandun siya, nung dumating sa kanya mga malungkot na balita na maaring mawala na ang lisensya niya, siya ay abogado, magaling siyang abogado. Maaring mawala ang kanyang pagiging abogado. Ngunit ang pinakamahirap, ang kanyang paboritong anak na si Christian ay nakulong din dahil sa drugs. At sabi niya, Panginoon, ako ay lagi nananalangin. Pero parang wala yung iyong biyaya. At hanggang dumating siya sa point ng total surrender. Para bang, sige Panginoon, ay hindi na ako aasa, hindi na ako mag-expect by way of kung ano yung gusto ko, kundi aasa na lamang ako kung paano ka gagalaw. And true enough, akala niya magtatagal pa siya, 2.5 years before his release, he was immediately released. And from there on, he made a commitment na pagkatapos noon, ibinuhos niya ang kanyang lakas para lalo pang palawigin ang prison fellowship. Why? Dahil nakita niya, gaya niya na naging alipin ng kasalanan, napiit sa kulungan, ang mga kasama niya rin doon ay may pag-asa na maratubos ng Panginoong Jesus. Tayo man ay dating mga alipin ng kasalanan, ngunit tinubos na ng dugo ni Kristo. Meron mga dating nakagawian, pamahiin o tradisyon na dating pinangahawakan, ngunit ngayon tayo ay malaya na at kabilang na sa kanyang kaharian. Nawa ay magamit natin ang ibinuhos na biyaya ng Diyos sa tuwinang pagpupugay at pagsamba sa Kanya at mithiin natin sa kalooban ni Kristo na maabutin natin ang mga nakipiit pang mga alipin pa ng kasalanan sa mundong ito.
At nawa ay yan ay maging malinaw sa atin. Napakaganda ng mensahe ni Apostol Pablo sa taga-Epeso. No? Tayo ay mga tinubos na ng dugo ni Kristo at kasama na sa kanyang kaharian na walang hanggan. Hindi lamang kasapi, kundi tunay na kasama sa kahariang walang hanggan. At dahil nga dyan, tayo po ay magpapasalamat sa Diyos sa pagtugon ng ating huling himno ngayong hapon na pinamagatang Ligtas, isang pagsasalin sa hymn ni Fanny Crosby na may pamagat na Redeem. At doon nga sa ating mensahe ay kinapture doon pa lamang sa unang talata kung ano dapat ang gagawin ng isang mananampalatayang tinubos. Sabi nga, o nais kong ipamalita, ako'y tinubos ni Jesus, sa kanya'y dakilang awa, ako ay anak ng Diyos. Muli po, purihin natin ang ating Panginoon Diyos at tayo po ay magsitayo at awitin sa Kanya ang himnong ito. Tayo po ay magwakas sa panalangin. O aming dakilang Diyos at banal amang nasa langit, muli po kaming tunay na nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong kabutihan ngayong hapon at ngayong buong araw, Panginoon, sa mga narinig naming katuruan ng inyong banal na salita. Salamat, O aming Diyos, sa paalala ng mensahe ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, kung saan ipinakita ang yaman ng inyong biyaya ng mga espiritual na pagpapala na iginawad nyo sa inyong mga tinubos ng dugo ng Panginoong Hesus. Salamat sa katotohanan ito, O aming Panginoon, na kami na minsan ay mga alipin ng kasalanan ay naligtas na, itinuring na mga anak ng Diyos, at hindi lamang iyon, kami din ay sinama na sa kahariang walang hanggan. Salamat sa katotohanan ito, Panginoon, sa pagbibigay sa amin ng karunungan, sa pagbibigay sa amin ng pangunawa at naiintindihan namin ang mga mensahe ng inyong banal na salita. Nawa ay patuloy itong mangungusap sa amin, patuloy na tumimos sa aming mga puso, sa aming mga diwa, Panginoon, at hamunin kami na makalakad na may kabanalan sa mundong ito. Tunay nga, napakayaman ng iyong mga katuruan, Panginoon. At nawa ay hindi ito magbungad sa amin ng pagmamalaki o pagyayabang na bagamat kami ay niligtas, ay nawa lalo kaming hamunin na purihin ka, sambahin ka, ipakilala ka sa sanlibutan, Panginoon. Nawa ay tunay na magpakasigasig kami, na magpagamit sa kanyang kaharian upang ang mga hindi pa kumikilala sa Panginoong Hesus na ngayon ay mga nakapiit pa sa kasalanan, Panginoon, na sila man gaya namin na maabot din ng inyong mayamang biyaya. Salamat po, Panginoon. Tunay nga, anumang pasasalamat na mamumutawi sa aming mga bibig ay hindi sapat. Ngunit gaya ng sinabi nyo, ang binuhos niyong biyaya ay tunay na nag-uumapaw at diyan kami nananahan, Panginoon. Yan ang aming gagamitin upang kami sa tuwing lalapit sa inyo ay may kagalakan, merong kapanatagan na didinggin mo ang aming mga pamanhikan, Panginoon. Maraming salamat po. Tunay nga napakabuti mo, Panginoon. Salamat sa pagsusugo ng inyong banal na Espiritu at maging sa natitira naming gawain sa araw na ito ay manatili ang inyong presensya sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po, aming Panginoon, at ang lahat na ito ay tinataas namin sa inyo sa pangalan lamang ng Panginoong Hesukristo. Amen.